Dear Ate J, itago mo na lang po ako sa pangalang Miguel. Isa akong 28 anyos na empleyado sa isang pribadong kumpanya sa Makati. Maayos ang trabaho ko bilang Assistant Operations Supervisor. Tahimik ang buhay ko dati. Trabaho-bahay, bahay-trabaho. Hanggang sa dumating sa opisina ang asawa ng boss ko, si Ma'am Denise. Si Ma'am Denise, 32, elegante, matalino, at may kakaibang alindog. Sa unang tingin pa lang, alam mong may klase. Pero sa kabila ng imahe niyang mataray at untouchable, may tinatago pala siyang pangilalim na init na ako mismo ang nadiskubre. Isang araw, naiwan akong mag-isa sa opisina para tapusin ang isang report na kailangan ni Sir Richard, ang aming boss. Gabi na yon, biglang dumating si Ma'am Denise. May dala siyang pagkain. Akala ko para kay Sir, pero ang sabi niya, wala si Richard, nasa out of town. Naalala kong overtime ka, baka nagugutom ka na. Nabigla ako. Hindi ako sanay na pinapakitaan ng concern ng mga taong mataas sa akin. Pero mas nabigla ako nang umupo siya sa mesa ko. Hindi sa harap, kundi sa gilid. Sobrang lapit. Amoy na amoy ko ang mamahalin niyang pabango. Yung uri ng bango na nakakalasing. Doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung paano at kailan, pero parang naging parte na ng routine namin. Kapag wala si Sir Richard, dumadalaw si Ma'am Denise. Minsan may pagkain siya, minsan wala. Pero lagi siyang may dala. Ang kanyang presensya na nakakapanindig balahibo. May mga gabing nagsusukatan lang kami ng tingin. Hanggang sa isang gabing, habang pinapakita ko sa kanya ang report, bigla siyang yumuko sa likod ko at bumulong. Miguel, hindi mo ba nararamdaman yung tensyon sa pagitan natin? Hindi na ako nakasagot. At nang lumingon ako, magkalapit na ang mukha namin. Doon ako tuluyang bumigay. Walang label, pero puno ng lihim, wala kaming usapan. Wala kaming label. Pero tuwing gabi, kapag andun siya at wala si Sir, nagkakaroon kami ng sandaling kami lang. Walang pangalan, walang pangako, puro init, puro pagnanasa. Hanggang sa isang gabi, iniwan niya ang pulang panty niya sa mesa ko. Hindi aksidente, sadya niyang iniwan. Nakalagay sa ibabaw ng folder ko, para bang marka ng kanyang pagmamay-ari sa akin. Gusto kong may matandaan ka sa akin tuwing wala ako. Bulong niya bago siya lumabas. Pero kinabukasan, may nakakakita. Isa sa mga intern, si Carla ang unang nakakita. Hindi siya nagsalita agad, pero ramdam ko ang tanong sa mga mata niya. Mula noon, kumalat na ang bulungan sa opisina. May tsismis na may relasyon daw ako sa isang VIP client. Tahimik lang ako. Pero si Ma'am Denise, lalong naging mapangahas. Kung malaman man ng asawa ko, bahala siya. Matagal na niyang pinapabayaan ang pangangailangan ko. Hindi ko alam kung dapat akong matakot o matuwa sa narinig ko. Pero mas lalo akong nalulung sa kanya. Hindi nagtagal, may bagong siyembyo sa opisina. Pinakabit ni Sir Richard. Sabi, security lang daw. Pero ramdam ko, may kutob na siya. Minsan, sumulpot siya ng hindi inaasahan habang nasa break kami ni Ma'am Denise sa loob ng conference room. Buti na lang mabilis kami. Pero simula noon, naging mas madalang na ang pagbisita ni Ma'am Denise. Hanggang isang araw, nawala siya. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Walang Ma'am Denise. Wala rin si Sir. Wala akong balita. Hanggang sa biglang lumabas ang isang internal memo. Effective immediately, Mr. Richard Navarro has resigned from his position as General Manager. Hindi ako makahinga. Anong nangyari? Ilang araw pa ang lumipas nang may dumating na isang sobre sa mesa ko. Walang pangalan. Pagbukas ko, isang sulat. Mula kay Denise. Miguel, alam kong nasanay tayo sa lihim. Pero hindi ko kayang sirain ang buhay ng isang lalaking minahal ko. Kahit na hindi na niya ako napapansin. Umalis na kami ni Richard papuntang ibang bansa. Pero hindi ibig sabihin nun ay walang halaga ang lahat ng nangyari sa atin. Ikaw ang nagparamdam sa akin na babae pa rin ako. Salamat, D.
Ilang taon na ang lumipas mula noon. Nandito pa rin ako sa parehong kumpanya. Tumaas na ang posisyon ko. Tahimik na ulit ang buhay ko. Pero hindi ko kailanman malilimutan ang pulang panty sa ibabaw ng folder ko at ang mga gabi ng init na walang kasunod na umaga. Hindi ko siya minahal, pero minarkahan niya ako sa paraang hindi mabubura ng panahon. At yan ang kwento ni Miguel, mga ka-confess. Isang kwento ng tukso, lihim at init sa likod ng mga pintuang sarado. Totoo nga siguro na ang tukso hindi mo kailangang hanapin. Kusa itong lumalapit sa'yo. At minsan, asawa pa ng boss mo ang dala nito. Kung naantig kayo sa kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-comment sa inyong mga opinyon. At syempre, mag-subscribe na rin kayo dito sa Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong mapusok, masalimuot, at makatotohanan. Ako si Ate J, at lagi kong paalala, hindi lahat ng bawal, mali agad. Pero lahat ng totoo, may kabayaran. Hanggang sa susunod nating Wild Confession. Salamat!